So hi guys, once again, I'm Jana Di Torino and I'm here today to discuss about the parsing user input and basic data manipulation. So what is parsing user input? User input refers to information that a user provides when running a program in order to affect what the other program does. This input can be in various forms such as text, numbers, or mouse clicks and requires handling to ensure the program responds appropriately and efficiently. So ang parsing user input, mo ni siya ang pag-prompt sa user input. So kapag gusto nimo nga ikaw mag-input sa value or unsa dira so magamit ka og parsing user input. So natin mga example na niya. Then what is data manipulation? Refers to the process of transforming or altering data within a computer program. This involves various operations like filtering, sorting, aggregating, merging, and cleaning data to make it more readable, usable, and suitable for analysis or presentation. So pwede ta magamit og mga data manipulation for paggamit sa mga data function, mga method nana. So let's see sa mga example ani nila. So sa example sa parsing user input, so for example, a computer game asks you to input the number of players and a name for each. So magkuta. So sa Python, so natay variable na name equal, then use the input method or function, then open and close parenthesis, then enter a player name. So pag sa paggamit mo ani nga input, so i-analyze na niya, analyze na ni computer ang kung sa imo i-input. So diri enter a player name. So diri sa output nako, so nag-input ko og name nako nga Jana. Then sunod line is nag-print ko nga ang string literal nga hello. So nag-print siya og hello. Then napaman siya, nag-concatenation pa man siya nga gitawag niya ang name. So kung sa imong input dito nga name, so mosulod siya sa variable nga name. So akong gi-input dito is which is ang Jana. So gitawag nako ang value sa name which is ang Jana. Then concatenation nga exclamation, string literal nga exclamation point. So ang output na niya is hello Jana exclamation point. So di ba naingon na to na ang concatenation, pwede ka magamit og comma or addition nga operator. Then sa Java naman, same example. So kapag mo mag user input so magamit kita og scanner. So para ma-import ang scanner class, then use the import space java.util.scanner then semicolon. Then magbuhat og class nga main, then atong main method nga public static void main string args. Then sunod nga line para matawag nato ang atong scanner which is ang user input, so maghimo ta og object name or scanner object name which is natay name nga my obj or my object ana. So diri naghimo ta og scanner object name. So every time nga mag user input ta, so atong tawgon is ang name ni scanner which is ang my obj or my obj. So diri nagprint ta the string literal nga enter a player name, then to prompt the user, then let uh word man siya or character man siya, so magamit ta og string. Then create a variable which is ang username, then equal, then tawagon na to atong scanner object name which is ang my obj that next line. So string man siya, so magamit ta og next line. Then kana kung sa imong gi-enter nga
a word or string sa imong entire player name, then isulod na siya dito sa user name. So diri nag-enter ko nga name nga Jana. Then next, nag-print ko og string letter nga hello. Then nag-concatenation ko, gitawag na ko ang username. So atong sulod sa username is ang Jana man. So hello Jana, then concatenation the string letter na exclamation point. So hello Jana, exclamation point. So man may example sa pressing user input. So sa data manipulation, napunta example. So sa Python, diri nag himo ko og variable nga name. Then iyang sulod is Jana D Torino, ako ng pangalan. Then nag buhat ko og variable nga age, which is nasa sulod nga 21. Yung data type ani is int. Then karon nag-print ko, then nagamit ko og method nga if, f, or the format method. Then para kuan bitaw siya, para ma-organize imong mga string ana. Then karon nag-print ko og hi, I'm, gitawag na ko ang name. So ang sulod sa name is Jana Di Torino man, so i-print niya ang Jana Di Torino. Then that, then space I'm, nagtawag na pud ko og age na ko, which is ang sulod niya is 21, then years old. So diri makita nato nga ang output is hi, then ang name nako, hi, I'm Jana Di Torino, then I'm, and then age, I'm 21 years old. So karon nagprint tapod ko og gitawag na ko ang name, then kanang bracket nga 8 og 14 mo na ang 8 mo na ang start, ang 14 mo na ang end. So mo ni siya ang nitawag nga substring ta hi. So ang sa name daw, kuhaon na ko ang string sa akong name, which is which ang 8. So kung atong ipon, magsugod ta sa 0 ang J. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ang 8 na to nga index sa atong string, which is ang T. Then ang end na to, kuhaon na to, which is ang 14. So 8 na to is T man. So 9, 10, 11, 12, 13. So kapag 14, so di siya gyud nga 14, so mo 13 lang siya taman. So natay word nga or string nga Torino. So gitawag man nato siya, so i-print nato ang Torino. So makita nato nga iyang output is Torino. So same lang siya sa Java. So natay variable nga name, which is ang data type niya is string, na-resolve nga Jana Di Torino. Then age, data type niya is int, na-resolve nga 21. So karon nagprint ko, print if, print is nagamit ko format nga method para mas organize akong string. Then nagprint ko hi, I'm, then the percent %s mo na akong format or first tawag na ko sa iya. Then I'm, nagtawag na pud ko, so mo na siya ang second nga akong gitawag, years old. So sa atong pinakauna nga tawag, hi, I'm name man ni siya, then matawag ko una og name. Then sa second na to is nagtawag ko og age. So diri mo output na siya og hi, I'm Jana Di Torino, I'm 21 years old. Then print lang ko og new line or blank space. Then diri nagprint na pud ko og nagamit ko og method nga substring. So gitawag akong i-test is ang name nako. So name that substring. So na siya start nga index niya is 8. So ang index 8 nato is T man. Then ang end nato is 14. So pero 13 lang na siya taman. So kung sa itong mga string or character nga naa sa 8 to 13, ato siyang i-print. So, ang 8 man ka is T, then ang O is ang 13. So, Torino ang ma-output niya. So, matanaw na to diri nga Torino ang ni gawas or ang ni output. So, mo ni ang mga
example na ko sa mga parsing user input, how to use user input, and how to use the data manipulation. So, mara to guys. So, I hope you understand my discussion about the parsing user input and data manipulation. Bye!